Ay po'y manalangin. Hallelujah. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong matamis at mapagpalang pangalan Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na susukat lamang naming ikaligtas. Panginoon, sa iyong pangalan kami umaasa. Sa iyong pangalan kami nagtitiwala, mahal na Panginoon. Your name is above in every other name. There is Jesus, there is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee, O God. We trust in thee. There is Jesus. Hallelujah. Dalangin namin ang gabay at patnubay sa gabing ito. Sa aming pag-aaral ng mga banal mong salita, langisan mo ang mga salita mo, mahal na Panginoon, buksan mo ang puso at pangunawa ng aming minamahal, ng mga tagapakinig na kanilang maunawaan, Panginoon, ang iyong mga banal na salita. Magyabang lingkod to nilisagan ang akin ay wala po kong magagawa. Lord, anoint the words. There is Jesus. Put thy words in my mouth. Leading prayer for our beloved Honorable Pastor. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang, gawa na lang ng kaaway sa pangalan ni Jesus, cast out right now in by the power of darkness. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin ang kanyang dakila at banal na pangalan. Bago pong lahat, all the glory, honor, and majesty, worship and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeda, the intended prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved Assistant Pastor, to their beloved children, to whole blessed Almeda family, in pleasant evening na po, mga minamahal sa lahat po ng ating live webcast viewers. Minamahal nandoon sa iba't iba yung panig, mga minamahal ko ng mundo, sa ating po mga OFW, mga minamahal na sa Singapore, sa dako ng Australia, sa dako ng Taiwan, sa dako ng Cambodia, mga minamahal, at sa lahat po ng ating mga beloved brethren, mga minamahal nandun sa dako ng Qatar, sa dako ng Dubai, sa dako ng Sabah, Malaysia, Saudi Arabia, mga minamahal, at maging sa mga kapatiran po natin sa dako ng bansa ng Amerika, sa dako ng Canada, sa dako ng Calgary, mga minamahal, beloved Kuya Eric Garcia, mga minamahal na nandoon, at maging sa dako ng Grand Ferry, beloved Brother Jordan Saga, Andres family, mga minamahal, aming pinapaabot po ang aming pangungumusta at sa lahat-lahat ng ating minamahal mga kapatiran sa buong Luzon, buong Visayas, buong Mindanao at sa buong Zamboanga, mga minamahal, sa lahat ng ating mga Muslim brothers po na patuloy pong umaantabay, sumusubaybay sa banal natin banal na gawain ng Panginoon, itong Miracle Hour, programa ng Diyos, mga minamahal, at maging sa lahat ng ating mga beloved brethren sa iba't ibang panig, mga minamahal ko ng Zamboanga, ng Mindanao, ay aming pinapabot po ang aming pangumusta sa mga kapatiran po natin, mga minamahal sa dako ng Ayala, sa dako ng LC, mga minamahal Tungawan, at maging sa dako ng Ipil, sa dako ng Imelda, sa dako po mga minamahal ng Malangas, at sa lahat ng ating mga kapatiran, mga minamahal na mga katuwang sa gawain ng Diyos, ay aming pong pinapaabot ang aming pangumusta. Luwalhatiin po ang ating mahal na Panginoon, isang napakagandang gabi po, mga minamahal, ang ating pong tinanggap galing sa Diyos, ang dakilang pagpapalat biyaya sa ating mahal na Panginoon, tayo patuloy na binibigyan ng dugtong na buhay at ibayong kalakasan upang makapaglingkod sa Kanya. Ito po'y paghahanda ng ating mga sarili sapagkat mga minamahal, sa pagdating ng ating mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, mapalad yaong alipin na madatnan ng kanilang Panginoon na gumaganap ng mga bagay na iyon, mga minamahal. Ating pong ihanda ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel. Ihanda po natin ang ating pong mga Biblia, lalatigid sa lahat. Ating ihanda ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoong Hesus na siyang pagkain ng ating mga kaluluwa. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Binigyan po tayo ng pagkakataon muli na makapag-live, mga minamahal ko, ng preaching. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa kanyang dakilang biyaya. And let's talk about the topic, prepare to meet thy God. Prepare to meet thy God. Yung paghahanda, minamahal, ng bawat isa sa atin upang katagpuin ang ating mahal na Panginoon sa araw ng kaniyang dakila at banal na pagdating. Sapagkat sabi ng Biblia, Jesus Christ cometh like a thief in the night. Ang Panginoon ay babalik, ang ating mahal na Panginoon, ni second coming sa kaniyang pagparito, mga minamahal. Siya po ay darating. Sabi ng Biblia, ito po ay katulad ng isang magnanakaw. In-illustrate ang mahal na Panginoon katulad ng isang magnanakaw. Although ng ating buhay na Diyos,
Hindi po siya magnanakaw, pero siya po ay babalik katulad ng isang magnanakaw. It means unexpected po, minamahal, ang pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya blessed is He, mapalad po yung tao na dumating ang Panginoon na tayo po ay nakahanda, mga minamahal. Ibig sabihin, malinis ang puso natin, malinis ang isip natin, tayo po ay lumalakad ng ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Gumaganap tayo sa kanyang mga banal na salita at ang sabi ng Biblia, pagdating ng ating mahal na Panginoon, rest assured that you are 100% ready, minamahal, for rapture. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, sa pagdating ng mahal na Panginoon, kukunin ng Diyos ang lahat ng mga banal, lahat ng mga faithful, mga righteous, mga anak ng Diyos na lumalakad sa kanyang dakila at mga nakalooban. Hindi lang po yan dito sa bansa ng Pilipinas. It is from the east, from the west, from north and south. Sa apat na panig ng mundo, mga minamahal, ay iipunin ng mahal na Panginoon lahat ng mga tao na gumanap sa kanyang banal at dakilang kalooban. Kaya tayo pong mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, our labor are not in vain. Sabi ng Biblia, in serving the Lord, there's nothing to lose, but everything to gain. Bakit? Mga minamahal, may langit na naghihintay sa atin. Amen? Hindi lamang po material blessing yung ating tatanggapin, ito po ay partial lang na blessing. Yung ultimate blessing na tatanggapin ng mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, yan po yung eternal life, yung makapiling mo ang mahal na Panginoon doon sa langit. Ito po mga blessing natin dito sa lupa, this is only a partial blessing. Hindi po ito yung blessing talaga na ultimate na panalangin ng mahal na Panginoon. Yung material na mga panalangin, financial na mga panalangin, physically blessing, spiritually blessing, mga minamahal, that is only a partial blessing. Amen? Yung ultimate na blessing ay yung tayo po ay marapture. Tayo po ay madala ng ating mahal na Panginoon doon sa kanyang kalangitan. At ito po ay pangako ng ating mahal na Panginoon. And we believe na kapag ang Diyos ang mangako, tiyak na bagay, ito'y kanyang tutuparin. Amen. Ito po'y gaganapin ng ating mahal na Panginoon. Kung si MacArthur nga si MacArthur tao lang, nung kanyang sinabi na I shall return, dahil si MacArthur ay meron po siyang palabra de honor, it means word of honor, si MacArthur. Kaya nung kanyang sinabi na I shall return, babalik ako, dahil siya po'y may palabra de honor, makaminamahal, siya po'y bumalik upang tulungan ang bansa ng Pilipinas. Ganon din po ang ating mahal na Panginoon. Kung si MacArthur ay merong word of honor, how much more ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya mga minamahal, ihanda natin ang ating mga sarili, sapagkat mga minamahal, tutunog ang huling tunog ng trumpeta in a twinkle of an eye, mga minamahal, sa huling mga minamahal, pagpikit ng mata, tutunog mga minamahal ang huling tunog ng trumpeta, at tayo pong mga anak ng ating mahal na Panginoon, tayo po ay kukunin ng ating mahal na Panginoon. Sapagat ang pangako ng Diyos, kung nasaan ako ay naandun din naman kayo, at doon natin mararanasan, mga minamahal ko, yung perfect rest na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Dahil dito sa lupa, walang perpektong kapahingahan. Amen. Yung perpektong kapahingahan ay naandun sa piling ng ating mahal na Panginoon. That is, mga minamahal, perfect place sa piling ng ating mahal na Panginoon. So, unang talata ating pong pag-aralan, basahin ng Biblia, mga minamahal, from the book of Matthew, chapter 24, verse 40, o verse 37 rather, 37, up to verse 42. Basahin natin sa English version, mga minamahal. In order po to understand sa ilan po nating mga kapatiran, mga minamahal, mga viewers natin na hindi po nakakaintindi ng Tagalog, kaya sometimes nagbabasa po tayo ng mga English version para po kahit papaano ay mga minamahal, may maintindihan po sila sa ating pangangaral. Verse 37, mga minamahal, but as the days of Noah, where so shall also the coming of the Son of Man be. 38, whereas in the days that were before the flood, they were eating, drinking, marrying, and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark. 39, and no not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. Then shall two be in the field, the one shall be taken, and the other left. Two women shall be grinding at the mill. The one shall be taken, and the other left.
And verse 42, watch therefore, for ye know not what hour your Lord that come. Sa Tagalog, mga minamahal, ating rebisahin. At kung papaano ang araw ng Ninoa, ganun din naman ang pagparito ng anak ng tao. So, ina-illustrate ng Biblia na yung pagdating ng mahal ng Panginoon ay katulad ng panahon ni Noah, na ang mga tao, mga minamahal ko, ay abala for their own personal needs, for their own personal pursuit. Ganon ang mga tao sa panahon ni Noah. They are so busy para po sa kanilang personal na mga pangangailangan. Kaya't nung nagpipreach si Noah, yung mga tao binabaliwala nila yung gospel ni Noah, mga minamahal. Hindi po nila binibigyan ng atensyon yung ebanghelyo, yung salita na ipinapangaral ni Noah, na kayo po ay magsisi, tumalikod sa inyong mga kasalanan, mga minamahal, upang inyong mga kasalanan ay mapatawad ng Diyos at kayo ay iligtas ng Panginoon sa matinding kapahamakan. Ipinapangaral ni Noah, mga minamahal, na darating ang araw ay magugunaw ang buong mundo. Yung mga tao, mga minamahal, pinapapasok nila sa kanilang tenga yung ipinapangaral ni Noah at ipinapalabas nila sa kabilang tenga. Hindi po nila isinasa puso yung pangangaral ni Noah. Bakit po, mga minamahal, para sa kanila, si Noah ay nasisiraan ng ulo. Wala silang oras, wala silang panahon dahil marami silang ginagawa. They are too busy for their own personal pursuit. Ito po yung minimension ng Biblia. Sa verse 38, sapagkat gaya ng mga araw, bago dumating ang pagkagunaw, ang ginagawa nila ay nagsisikain, nagsisiinom, sabi ng Biblia, at nangangasawa at pinapag-asawa hanggang sa araw na si Noah ay pumasok, mga minamahal ko, sa daong. Amen? Walang tumanggap, mga minamahal, walang naniwala kan Noah. Yung gospel na pinipreach ni Noah ay rineject, mga minamahal, ng tao. Refuse nila yung gospel na ipinapangaral ni Prophet Noah, ni Noah sa panahon na iyon, mga minamahal. At ang sabi ng Biblia, sila'y abala sa pagkain, abala sila sa pag-inom, abala sila sa pagpapagawa, mga minamahal ko, ng bahay, kagaya ng panahon natin ngayon. Mga minamahal, napakaraming tao na abala sa pag-inom, mga minamahal, abala sa pagkain. Maraming mga fast foods ang nakikita natin na ginagawa sa iba't ibang panig, mga minamahal ko, ng lugar. Ang iba'y bahay dito, bahay doon, build dito, build doon. Mga minamahal, ang iba'y abala sa nabuhay, sa negosyo, sa pag-aasawa, mga bata pa lang. Mga minamahal, imagine 13 years old pa lang sa ating panahon ngayon, nag-aasawa na, 14 years old pa lang, nag-aasawa na. Ang iba ay 10 taon, 12 years old, mga minamahal. Tama pa lang na dumating yung kanilang buwan ng bisita. Ang ibang mga minamahal ay nabubuntis na, meron ng relasyon. Ganun ang ating panahon ngayon. Pag-aasawa at pangangasawa, sabi ng Banal na Biblia, hanggang pumasok si Noah sa arka. Ang kasama ni Noah, mga minamahal, ang naniwala lang sa kanyang pangangaral ay ang kanyang asawa, ang kanyang 3 anak, at ang asawa ng kanyang 3 mga anak, mga minamahal. Sila lang ang nakapasok sa arka kasama ng mga magkakapares, mga minamahal ko, na hayop. In verse 39, at hindi nila nalaman hanggang dumating ang pagkagunaw at silang lahat ay tinangay, at gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Amen? Repentance comes at last. Sa una, hindi nila pinapaniwalaan si Noah na magugunaw ang buong mundo, sapagkat si Noah, mga minamahal, hundreds of miles from the seashore, doon ginawa ni Noah ang arka. Sa taluktok pa ng bundok, sa bandang mataas na dako. And at that time, mga minamahal, wala pang ulan. Sabi ng Biblia, hindi pa po kilala ng tao ang ulan. Ang unang ulan ay sa panahon na lang ng si Noah ay nandoon na sa loob ng arka. Walang knowledge yung mga tao regarding what is rain. Ano ang ulan? Hindi nila alam. Pero at that very moment, sabi ng Banal na Biblia, nung umakyat na si Noah sa arka, kasama ng kanyang asawa, 3 niyang anak, mga asawa ng kanyang 3 anak, mga minamahal, before dumating ang ulan, meron pang 7 araw. Amen? 7 araw pa. Mga minamahal, that is 7 days last grace period ng ating mahal na Panginoon. Baka sakali may magsisi, baka sakali may magbago ang isip, baka sakaling may
pumunta sa arka at pumasok sa arka at sila'y maligtas. Sapagkat at that time, ang kaligtasan ay ang arka. Sa ating panahon ngayon, ang kaligtasan ng tao ay si Kristo, ang ating mahal na Panginoon. Sa kanilang panahon ni Noah, sila'y maligtas mula sa pagkagunaw kung sila'y sasakay sa arka at papasok sa arka. Ngayon, ang kaligtasan ay hindi na po arka. Ang kaligtasan ng tao ngayon ay walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kailangan ng tao maglingkod sa Diyos. Kailangan ng tao tumanggap sa mahal na Panginoon. Kailangan ng tao iwanan ng kasalanan at paglingkuran ng ating mahal na Panginoon, because the only salvation, mga minamahal, ay ang ating mahal na Panginoon. Salvation is a must. Napakahalaga ng kaligtasan. Wala na pong higit pa na mas mahalaga sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kung ang ginto ay mahalaga, mas mahalaga ang kaligtasan. Kung ang karunungan, ang edukasyon ay mahalaga, mas mahalaga ang kaligtasan. Kung ang material, ang mga nabuhay at negosyo, mga bagay dito sa lupa ay mahalaga, mas higit na mas mahalaga, minamahal ko ang kaligtasan. Kaya sa panahon ngayon, ang kaligtasan ay hindi na po arka, kundi ang ating mahal na Panginoon. Not unless na ang tao ay tumanggap sa ating mahal na Panginoon, ang kaligtasan, ang pintuan ng kaligtasan ay sarado para sa Kanya. So means to say, importante na ang tao ay maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng banal na Biblia, hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang pagkagunaw, sila'y tinangay lahat, at gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Amen? Nung magsimula ng umulan, lahat mga minamahal ko ng mga bukal ay binuksan ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga daanan ng tubig ay binuksan ng mahal na Panginoon. Araw-gabi na matinding ulan, mga minamahal, yung arka, mga minamahal, ay nasa mataas na dako, ito'y naabot na ng tubig. Doon pa lang naniwala ang mga tao na ang pangangaral ni Noah, mga minamahal ko, ay galing sa Diyos. Doon pa lang naniwala ang mga tao na darating pala yung ipinapangaral ni Noah na pagkagunaw ng buong mundo, mga minamahal. Amen? Pero repentance comes at last. Yung kanila pong pagsisisi, yung kanilang pagtanggap, yung kanilang paglapit sa mahal na Panginoon, minamahal, lahat ng ito ay huli na. Kagaya sa panahon natin ngayon, ang mga tao walang oras, walang panahon, binabali nila yung pangangaral ng mga mangangaral, iba't ibang mga preachers, iba't ibang mangangaral, mga minamahal, pinagtatawanan lang nila, hindi po nila pinapahalaga ng pangangaral ng mga pastor at ng mga mangangaral. Pero one day, minamahal, darating po ang isang araw, matutulad kayo sa mga tao sa panahon ni Noah na sila po ay nagsisi, ngunit ang kanilang pagsisisi ay wala na pong pakinabang at wala na pong kabuluhan. In verse 40, kung magkagayoy sasabukid ang dalawang lalaki, ang isa ay kukunin at ang isa ay iwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa ay kukunin at ang isa ay iwan. So, therefore we conclude na may maisasama, may kukunin, meron din pong iiwan. Hindi po lahat, mga minamahal, makakasama. Dahil kung tatanungin mo, ang tao gusto nila ng langit. Pero kung babasihan natin ang buhay sa kanilang pamumuhay, sa kanilang buhay, yung kanilang pamumuhay ay walang garantiya na sila ay makapasok sa langit. Kasi siyempre, mga minamalang basihan ng ating mahal na Panginoon kung paano mo ginugugol ang buhay mo, nahiram mo sa mahal na Panginoon dito sa lupa. Sapagkat kung ang buhay mo, nahiram mo sa Diyos, ay ginugugol mo sa kahilayan, ang buhay mo, nahiram mo sa mahal na Panginoon, dahil ang buhay natin ay hindi natin pag-aari. Ito'y pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Kung ang buhay mo na yan, na pinahiram sa iyo ng mahal na Panginoon, ay ginugugol mo sa kahilayan, ginugugol mo sa kalibugan, ginugugol mo sa mga malalaswang mga gawain, ginugugol mo sa panlalamang, ginugugol mo sa mga pandaraya sa iyong kapwa, ginugugol mo ang buhay mo sa mga bagay na walang silbi at walang pakinabang, nabubuhay ka na ang buhay mo ay hindi nababatay para sa sukatan upang ang kaluluwa mo ay tanggapin ng mahal na Panginoon doon sa langit. So, siyempre mga minamahal, ang gusto ng mahal na Panginoon, kung gusto mo ng langit, mamuhay ka ng may kabanalan at naayon sa kanyang kalooban. Ngunit kung nabubuhay ka, na ikaw ay suwail, matigas ang puso mo, mga minamahal, hindi ka tumatanggap sa mahal na Panginoon, wala kang oras sa pagsamba, sa mga pananalangin at mga pagpupuri, wala kang panahon sa mga gawain spiritual, don't expect na ang langit ay iyong makakamtan. Huwag kang nangangarap ka lang ng gising. Yan po ang totoo.
Nangangarap ka lang ng gising. At mahirap mangarap ng gising, mga minamahal. Dahil kapag nangangarap ka ng langit at ang buhay mo ay hindi nababatay, mga minamahal, sa kalooban ng mahal na Panginoon, huwag kang mag-asam ng langit. Huwag kang mag-asam ng buhay na walang hanggang. Ni pintuan ng langit, hindi ka makakapasok. Kaya napakahalaga na habang may panahon pa tayo, kung gusto natin ng langit, baguhin natin yung routine ng buhay natin. Dapat ang routine ng buhay natin ay naayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. So may maiiwan, sabi ng Biblia, dalawang lalaki ang nasa gilingan, ng isa ay iiwan, ang isa ay kukunin. Dalawang babae na nasa bukirin, ang isa ay iiwan, ang isa ay kukunin. So ano bang gusto natin? Maiwan tayo o kunin tayo ng mahal na Panginoon? Kung ako ang tatanungin, mga minamahal, ayaw kong maiwan. Ang gusto ko'y kunin ng ating mahal na Panginoon dahil kapag maiwan ka, mga minamahal, sa panahon ng rapture, araw ng pagdagit, ikaw ang maiwan, mga minamahal, sabi ng Biblia, pagsisisihan mo na ikaw ay ipinanganak. Bakit, mga minamahal, darating po yung great torment, great torture, great agony, matinding hirap po, mga minamahal, ang mararanasan ng mga taong may iwan sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga po, blessed yung nagsusumikap, blessed yung mga minamahal, ang naglilingkod ng may katapatan sa mahal na Panginoon. Anytime now, mag-take place ang rapture, you are 100% rapture, mga minamahal. 100% ikaw ay kukunin, ikaw ay dadagitin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pero sabi ng Biblia, ang iba ay kukunin, ang iba ay iwan. Mapalad yung kukunin. Mapalad yung dadagitin ng mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal, makakapiling na natin ng mahal na Panginoon eternally. Magpakailan-kailan pa man, makakapiling natin ang ating mahal na Panginoon. Pero doon sa may iwan, sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, hindi pa po dumarating yung araw ng paghatol ng mahal na Panginoon sa ibabaw ng lupa. That is because of me. That is because of you. That is because of us. Tayo pong mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yan ang po ang reason bakit hindi pa ibinubuhos ng mahal na Panginoon yung kanyang matinding galit dito sa lupa, mga minamahal, sapagkat galit ang Panginoon sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Galit ang mahal na Panginoon sa mga sumasamba sa mga bato, sa mga kahoy, sa mga simento. Galit ang mahal na Panginoon doon sa mga taong sumasamba sa kanyang mga linikha, sapagkat may mga religion, may mga paniniwala na sila'y sumasamba sa buwan, maging ang bituin ay kanilang sinasamba, maging ang araw ay kanilang sinasamba, maging ang mga ilog, ang mga bukal, ang mga sapa, kanilang sinasamba. Ang iba pa nga po ay kahit sa baka, mga minamahal, agila, mga isda, kanilang sinasamba. Sa mga foreign countries, mga minamahal, may mga goddess sila, may mga gods and goddesses sila, na ang ulo, minamahal ko, ay ulo ng isda, ang katawan ay katawan ng tao. Ang iba na kanilang sinasamba, ang ulo ay ulo ng ibon, ulo ng agila, ang katawan ay katawan ng tao. Iba't ibang uri, mga minamahal, ang sinasamba ng tao. Sabi ng Biblia, mga minamahal, ay biniliktad ng tao ang katotohanan sa kasinungalingan. Amen? They worship the creation than the Creator. Mas sinamba nila, mga minamahal, yung mga nilikha kaysa sa ating manlilikha. Kaya sabi ng banal na Biblia, mga minamalang mga taong ito yung mga taong iiwan. Maging yung mga Kristiyano na hindi nagtatapat sa paglilingkod sa mahal ng Panginoon. Kristiyano na, pero hindi pa lumalakad ng may kabanalan. Banal lang kapag nasa araw ng pagsamba, mahaba lang ang damit. Kapag nasa araw ng pagsamba, pag uwi, mga minamahal ko ng kanilang mga tahanan, naka-sleeveless na, nakasando na, naghuhubad-hubad na, mga minamahal, nagsushort na. Walang kabanalan. Mga minamahal, alam po ninyo, yung word na holiness ay napaka-importante po niyan sa ating mahal na Panginoon. That is big deal sa mahal na Panginoon, yung tinatawag na holiness. Dahil sabi ng Biblia, be ye holy for I am holy. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Kaya yung word na kabanalan, it is, mga minamahal, ina-apply, applicable po, not only inside the church. Yan po yung paniniwala ng iba na banal lang sila sa loob ng sambahan dahil makikipagtagpo sila sa ating mahal na Panginoon. Kaya sa loob ng simbahan, mahabang palda, paglabas nagpapantalon na, mga minamahal. Pero ang sabi ng Biblia, yung word na holiness, it is applicable in all places. Dahil bakit? Dahil ang mahal na Panginoon natin ay naroon sa lahat ng dako. Okay lang.
na maging banal ka kung ang Diyos ay naandoon lang sa loob ng church. How about kung ang mahal na Panginoon ay naroon sa lahat ng dako? Sapagkat yun ang sabi ng Biblia, our God is omnipotent God, omnipresent God, omniscient God. Siya po'y naroon sa lahat ng dako. He is everywhere. Naandun siya sa lahat ng dako. Kung magpakabanal ka lang sa loob ng sambahan, at paglabas mo ng sambahan ay hindi ka na banal, hindi ka nalalakad ng may kabanalan sa isip, sa pananalita, sa panglabas na anyo, we need to be holy because our loving God is holy. Siya po ay banal. Kaya tayo po nararapat lang na lumakad ng may kabanalan. Ngayon, mga minamahal, kung ikaw ay lalakad ng walang kabanalan, you are abominable. You are abomination unto the Lord. Ikaw ay karumal-dumal sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Kaya kasama ka sa may iwan. Yung ilang kapatiran natin na alam na kung gaano kahalaga ang pagbibigay ng ikapuat handog at pagkatapos ay hindi magtatapat ng pagbibigay sa ikasampung bahagi at mga handog. Kaming mga ngaral, nagsusumikap kaming ipaunawa sa inyo, mga minamalang kahalagahan ng pagbibigay, mga minamahal, nakakalungkot sapagkat mga minamahal, hindi po tayo magiging worthy sa harapan ng ating mahal na Panginoon kapag hindi po natin masunod ang kanyang banal at dakilang kalooban. Kaya merong kukunin, merong iiwan. Blessed ka kung ikaw ay nagsusumikap. Mapalad ka kung ikaw ay gumaganap sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ipinapamuhay mo ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa. Mga minamahal, sa buong mong pagkatao ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kukunin ka ng Diyos. Pero doon sa may iwan, nakakalungkot pa ito, minamahal, para sa inyo. In verse 42, mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman. Ang sabi ng Biblia, magpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang iyong Panginoon. That is unexpected. Hindi ninyo nalalaman ang pagparito ng Panginoon. Kaya nga po, naghahanda tayo araw-araw, oras-oras, minuto sapagkat, mga minamahal, once we expect na ang Panginoon ay darating, hindi siya darating. Dahil in-expect natin na siya darating, pero sa panahon na hindi natin in-expect, mga minamahal, magugulat tayo, siya darating katulad ng isang magnanakaw. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ay ang sabi ng ating pinag-aaralan, Revelation chapter 1 verse 7, basahin po natin, minamahal ko, ang talatang ito, aklat ng Apokalipsis, ang kabanata ay 1, ang talata ay 7, mga minamahal. Ang sabi rito, rapture will happen not in secret, but it's revealed to all kindreds of the earth. Every eye shall see him, even the eye of the soldiers that sears him. Kahit po yung mata, mga minamahal ko, nung sundalong nagtusok sa tagiliran ng ating mahal na Panginoon. Ito po ay, mga minamahal, simbolikal lang. Sabi ng banal na Biblia, lahat ng tumutuligsa sa church, lahat ng nag-persecute sa church, lahat ng tumutulugsa sa mga anak ng Diyos, lahat ng tumutulugsa, mga minamahal, sa turo ng ating mahal na Panginoon, ay katulad ng sundalo na tumusok sa tagiliran ng ating mahal na Panginoon. Ito po sila. Pero ang sabi ng biblical word, mga minamahal, kahit po yung tao, mga minamahal ko, na nagtusok sa tagiliran sa ating mahal na Panginoon, ay makikita niya yung pagdating ng ating mahal na Panginoon. Every eye shall see him. Lahat ng mata ay makikitang mahal na Panginoon. Ang hindi lang natin alam, yung eksaktong oras, yung eksaktong lugar, yung eksaktong buwan, yung eksaktong petsa ng araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon. We are blind regarding sa detail ng pagdating ng ating mahal na Panginoon. Amen? Wala tayong kaalam-alam noon. Wala ngang biblical records na nakasulat sa Biblia kung anong buwan, anong taon, anong araw, anong oras, anong petsa darating ang ating mahal na Panginoon. Wala tayong knowledge regarding, mga minamahal, sa details ng pagdating ng ating mahal na Panginoon. Pero yung actual event, yung actual moment ng ating mahal na Panginoon ay dumating. Sa kanyang pagdating, mga minamahal, hindi po magiging sikreto. Lahat ito, lahat, mga minamahal, ay i-reveal ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, all eyes shall see him. O, paano yun? Yung hindi lang makakakita sa kanya siguro, yung walang mga mata. Pero yung may mga mata, lahat ng mga mata, from east, west, north, south, sabi ng Bible, mga minamahal, makikita nila ang pagdating ng mahal na Panginoon. Ito po'y hindi coincidence, mga minamahal. Alam po ninyo, meron pong mga expert, pinag-aralan nila kung nasaan ang sentro ng mundo.
Kanila pong sinukat yung mga diameter, sinukat po nila yung sukat ng layo, ilang miles mga minamahal, yung east, west, north, south, para makita nila kung nasaan ang sentro ng mundo. At alam po ninyo, nagulat ang marami, lalong-lalo na yung mga Bible believers, dahil yung sentro ng mundo ay naandoon mga minamahal sa Israel, kung saan ang ating mahal na Panginoon in the day of His ascension, na siya po ay dinala doon sa langit, mga minamahal, yan po ay nasa Mount of Olive. The day of ascension ng mahal na Panginoon ay mga minamahal dinala doon sa langit pagkatapos ng 3 araw ng kanyang kamatayan. Sabi ng Bible, biblically, ang mahal na Panginoon ay hindi muna nag-ascend doon sa langit. Siya po muna ay tumira dito sa lupa for almost 40 days. At pagkatapos ng 40 days, that is the day of ascension, tinipon niya ang lahat ng kanyang mga apostoles at siya po mga minamahal ay umakyat ng langit. At sa pag-akyat sa langit ng ating mahal na Panginoon, nakatingin lahat ng mga apostol sa kanya. Nakatingala habang ang mahal na Panginoon ay lumulutang mga minamahal sa kahanginan at siya'y papunta ng langit. Meron pong isang anghel na nagsabi, bakit kayo nakatingala sa kanya? Si Kristo na inyong nakita ay babalik katulad ng kanyang paglisan. O, di ba? So, nakita ng maraming expert ng sentro, mga minamahal ng mundo, ay ang bansa ng Israel. Doon sa Mount Olive, mga minamahal, kung saan ang mahal na Panginoon ginanap yung kanyang ascension. Kaya yung pagdating ng mahal na Panginoon, mga minamahal, is not a secret. It is revealed. Sabi ng Biblia, mga minamahal, every eyes shall see Him. Lahat ng mata ay makikita ang ating mahal na Panginoon. Biblically, basahin natin mga minamahal sa verse 7, behold, He cometh with the clouds, and every eye shall see Him. So, hindi siya aapak sa lupa. Sabi ng Biblia, behold, He cometh with clouds. Siya po ay nasa alapaap lang. Kasi yung second coming niya, ito po yung mga minamahal, pagparito ng mahal na Panginoon, the day of rapture. Yung first coming ng mahal na Panginoon, yung time na siya po ay naipako sa cross. Ito pong pagdating ng mahal na Panginoon, pagkuha sa mga banal, hindi po ito tinawag na second coming. Ang tawag po rito ay rapture, araw ng pagdagit. Bakit? Ang mahal na Panginoon ay hindi bumaba sa lupa, siya po ay nasa alapaap lang. Yung second coming, kapag ang mahal na Panginoon ay pumarito na rin sa lupa at siya po ay umupo sa trono, minamahal ko ni David. At ang sabi ng Biblia, behold, He cometh with clouds, and every eye shall see Him. So lahat ng mata, makikita nilang mahal na Panginoon. And they also with fears Him. Kahit po yung tao na nagsaksak sa tagiliran ng mahal na Panginoon. And all kindreds of the earth shall wail. Amen. Lahat ng mga tao, mga minamahal sa buong lupa ay magsisitaghoy. Sapagkat ito po'y araw na po ng paghatol, mga minamahal. Hatulan na yung maraming mga tao na sila po ay maiwan, ang iba ay kukunin. Because of Him, even so, Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sa Tagalog, mga minamahal, pakibasa po natin, pakiflash po sa ating screen. Sabi ng Biblia, narito, siya ay pumaparitong nasa mga alapaap. At makikita siya ng bawat mata, so maliwanag na maliwanag, at nang nagsiulo sa kanya, at ang lahat ng mga angkan ay makikita nilang Panginoon, mga minamahal, lahat ng mga lahi, all kindreds, mga minamahal, at sabi ng Biblia, sa lupa, at magsisitaghoy sila sa kanya, gayon din naman siya nawa. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Rapture will happen not in secret, but it's revealed to all kindreds of the earth, even the eyes, mga minamahal, every eyes shall see Him. Yan po yung araw ng pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay makakakita sa Kanya. Ibig sabihin, ipapakita ng mahal na Panginoon ng lahat ng sinabi ng Biblia regarding sa big event ng pagdating ng ating mahal na Panginoon ay hindi kasinungalingan. Sapagkat maraming mga tao ngayon ang hindi naniniwala sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon in the day of rapture. Kanila po itong pinapabulaanan, kanila po itong pinapasinungalingan. Hindi po sila naniniwala regarding po sa mga minamahal, pagparito ng mahal na Panginoon at pagdagit ng mga banal. Pero alam po ninyo, mga minamahal, ito po'y gawa lang ng kaaway. Pero kung ano ang nakasulat, what is written, it is written, and it shall be done, mga minamahal, in perfect time na itinalaan
ng ating mahal na Panginoong Hesus. At sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon, huwag tayong padadaya, sabi ng Biblia. Kaya napakahalaga na mayroon tayong knowledge regarding sa background ng pagdating ng ating mahal na Panginoon. Hindi po ito siya katulad lang ng isang kabuti kung saan-saan lang lilitaw ang mahal na Panginoon. Meron pong specific, mga minamahal ko, na sequence ng pagdating ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, rapture will happen based in sequence for what the Bible tells about. Yung sequence for what the Bible tells about. Yun po yung pagdating ng ating mahal na Panginoon. Kagaya ng sinabi ko, hindi siya lilitaw katulad ng kabuti na kung saan-saan. Ang sabi nila, tapos na raw ang rapture. May mga teaching, may mga turo ang iba't ibang mga pastor na ang rapture ay nangyari na daw. Amen? Siya po ay nasa Davao, sabi ng iba. Ang iba ay naandun, mga minamahal ko, sa Olongapo. Ang iba ay naandun sa ibang bansa. Dumating na daw si Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ito po'y daya, mga minamahal. Sapagat ang pagdating ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, it will happen based in sequence for what the Bible tells about. Biblia po ang ating basihan. Huwag tayo pong makinig ng makinig kung kani-kanino man. Basahin natin, mga minamahal, from the book of Matthew, chapter 24, verse 23, after verse 27. Kindly, pakiflash po natin, mga minamahal ko, sa ating pong screen, mga minamahal. Ang sabi rito, then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there believe it not, mga minamahal. Ang sabi rito, mga minamahal, kung tayo po ay, mga minamahal, makarinig na si Kristo ay nandyan na, huwag nating paniwalaan, mga minamahal. Ang sabi rito sa verse 23 ng Matthew chapter 24, ang sabi ng Biblia, then if any man shall say unto you, Lo, there here is Christ, or there believe it not. In verse 24, for there shall arise false Christ and false prophets, and shall show great signs and wonders, and so much done, even if it is very possible, they shall deceive the very elect. Just imagine, even the very elect shall be deceived. Sabi ng Bible, mga minamahal, sa Tagalog, kung magkagayoy, may magsasabi sa inyo ng sino mang tao, narito si Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat darating ang araw, may magsasabing si Kristo ay nasa Davao na, may magsasabing si Kristo ay naandun sa Maynila, magsasabing si Kristo ay nandito sa ganitong lugar, nandun sa ganitong dako. Sabi ng Biblia, huwag ninyong paniwalaan. That is deception. Yan ay daya, mga minamahal ng kaaway. Kagaya ng ating pinag-aaralan, dapat ay base what the Bible tells about. That is biblical word. Kailangan doon tayo babase sa sinabi ng ating mahal na Panginoon. Sa verse 24, sundan natin ang pagbasa. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo, mga false Christ. Ito po yung nangyayari na sa ating panahon. May mga nagpapakilala na sila daw si Kristo, sila daw ang Messiah, mga minamahal. So, ibig sabihin, totoo ang sinabi ng Biblia, but they are false Christ. They are also Christ, but they are false Christ. They are also prophet, but they are all, mga minamahal, false prophet. Mga miniba sa Bisaya. Ibig sabihin, hindi totoong apostoles, hindi totoong si Kristo, hindi totoong mga propeta po, mga minamahal, ang minimension ng Biblia. Magsisilitaw ang mga bulaang Kristo, at ang mga bulaang mga propeta, sabi ng Biblia, magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Siyempre, kagaya sa ating mga Pilipino, madali tayong maniwala, mga minamahal, sa mga himala. Madali tayong maniwala sa mga milagro. Itong mga taong ito, mga minamahal, ito po'y counterfeit ni Satan. Their both body and soul are possessed by evil. Their both body and soul are possessed by evil, by demonical power. Sila po ay may taglay na kapangyarihan dahil counterfeit sila ni Satanas eh. Kumbaga sa negosyo, kasosyo sila. Kumbaga sa mga minamahal conspiracy, kasabwat sila, mga minamahal. Kaya may taglay po silang kapangyarihan, sabi ng Biblia. Kaya nilang gumawa ng iba't ibang mga tanda. Kaya nilang gumawa ng iba't ibang mga kababalaghan. Kaya nilang lumutang sa ibabaw ng tubig. Kaya nilang mga minamahal, paulan ng apoy.
The purpose is to deceive many. Sabi ng Biblia, even the very elect shall be deceived. Kahit po yung pinakapinili na ay posibleng madaya. Papaano yung mga pinili lang? Sabi ng Biblia, mention din, very elect, yung pinakapinili. Papaano yung pinili lang? Di ba? Kung yung very elect ay may possible pang madaya, how much more yung mga elected lang? Kaya sabi ng banal na Biblia, napakahalaga na meron tayong knowledge regarding what the Bible tells about. Doon sa sequence ng pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi siya lilitaw. Ulitin ko po, hindi siya lilitaw katulad lang ng kabuti. Hindi siya lilitaw kung saan-saan. Kaya kung mayroong magdidikiri na si Kristo ay naandun na sa ganitong lugar, si Kristo ay naandun sa labas, si Kristo ay nandito sa ganitong dako, huwag tayong maniwala. Yun po ang sinabi ng Biblia. Amen? Believe not. Huwag kang maniwala. In verse 24, maraming magsisilitaw ng mga bulaang Kristo, mga bulaang propeta, magpapakita sila ng mga dakilang tanda at mga dakilang kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. So dapat ay mag-ingat, mga minamahal. Ito po yung sequence ng pagdating ng mahal na Panginoon. Verse 27. Basahin natin sa screen, mga minamahal. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silangan, amen, silanganan, at nakikita hanggang sa kalunuran. Ibig sabihin, yung pagdating ng ating mahal na Panginoon, mayroon pong lightnings po yan, mga minamahal. Siyempre, kung ang presidente may dumarating, mayroong tinatawag ng mga introduction yan lalo ng mahal na Panginoon. So yung introduction ng pagdating ng mahal na Panginoon, sabi ng Bible sa 27, biblical po ito, mga minamahal, dapat ay alam natin ang talatang ito. Yung pagdating ng mahal na Panginoon, gaya ng kidlat. So alam natin kung ano ang kidlat, mga minamahal, yan po yung lightnings na lumiliwanag, gumuguhit po yan, mga minamahal ko, sa kalangitan ng kidlat. At ang sabi ng Biblia, mula sa silanganan ay nakikita hanggang sa kanluran. Hindi po ito ordinaryong kidlat na nakikita natin ngayon. Matinding kidlat po ito, mga minamahal, naguguhit mula sa silangan patungo sa kanluran. Gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Amen? Isa po yan sa mga signs ng pagdating ng ating mahal na Panginoon, na hindi po siya darating kung saan-saan. Makikita natin, mga minamahal, ang kidlat sa kalangitan, naguguhit. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, from silangan, from east to west, mga minamahal, matinding kidlat. Following verse, mga minamahal, from the book of 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 after verse 18, isa po ito, mga minamahal ko, na patunay, isa pong signs ng aktual na pagdating ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, after verse 18, mga minamahal, sa Tagalog, basahin po natin, mga minamahal, 4 Thessalonians verse 16, after verse 18. Sapagkat ang Panginoon din naman ay bababang mula sa langit na may isang sigaw. So pagbaba ng mahal na Panginoon, kagaya ng nabasa natin kanina sa Revelation ba yun? Mga minamahal, or Matthew 24, 23 and 27, mga minamahal, na merong kidlat, lightnings from east to west. Yung pangalawa, ang Panginoon ay bababang mula sa langit, mayroong isang sigaw, mga minamahal, na tinig ng isang arkanghel. So mayroong tayong maririnig. Lahat ng mata ay makakakita. Every eye shall see Him. Lahat ng tenga ay makakarinig sa pagdating ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Mayroong sisigaw, mga minamahal, ng isang tinig, mga minamahal, ng isang arkanghel. Ito po'y introduction ng pagdating ng mahal na Panginoon. Hindi lang po lightnings, hindi lang po pagsigaw ng isang arkanghel. Sabi ng Biblia, may pakakak ng Diyos na ating maririnig. So, tatlong bagay, mga minamahal, lightning from east to west. Ang pangalawa, mga minamahal, ay yung sounds, yung malaking sigaw. Ano po ang sinabi ng English, mga minamahal, sa verse 16? For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, shout with the voice of archangel. Amen? Shout of the voice of archangel. Isa pong sigaw, mga minamahal, malakas na sigaw ng isang anghel. At pagkatapos, mga minamahal, yung sounds
ng trumpet ng ating mahal na Panginoon, tutunog ang isang pakakak para hindi tayo malito. So kung may magsasabing si Kristo ay lumitaw na sa Davao at wala kang makitang lightnings mga minamang from east to west, wala kang makitang marinig na sounds, loud voice ng sounds ng archangel, at wala kang marinig na tunog ng pakakak, that is false Christ. Hindi po yan si Kristo. Nagkikristo-kristuhan lang yan. Baka yung Kristo na yan ay Kristo sa sabungan, mga minamahal. Kaya don't be deceived. Sabi ng Biblia, mga minamahal, we need to know what is the sequence for what the Bible tells about. Kailangan alam natin kung ano ang sinabi ng banal na Biblia. Mga minamahal, at ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, at ang mga namatay kay Kristo ay unang mabubuhay na mga magmuli, mga minamahal. Ito pa po yung pang-apat, na yung mga patay na namatay kay Kristo ay unang mabubuhay. Yung mga loved ones natin na namatay, kinuha na ng mahal ng Panginoon, sila po'y muling mabubuhay. At ang sabi ng Biblia, yung kanilang corruptible body changed to incorruptible body. Yung kanilang katawan na yung kanilang katawan na may kamatayan, kagaya ngayon yung ating katawan, meron tayong kamatayan. At ang sabi ng Biblia, darating ang araw, yung katawan mo na may kamatayan ay papalitan ng katawang wala ng kamatayan. Yung katawan mo na may pagkabulok, papalitan ng katawang wala ng pagkabulok. Sabi ng Biblia, magiging glorified body na po, mga minamahal, yung mga loved ones natin na namatay sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, at sila'y muling bubuhayin ng mahal na Panginoon, at kapag sila'y muling binuhay na ng ating mahal na Panginoon, ang kanilang kamatayan, ang kanilang katawan na may kamatayan ay papalitan na ng katawang walang kamatayan. Yung kanilang katawan na may pagkabulok, may pagkasira ay papalitan na ng katawang walang pagkabulok at walang pagkasira. Tinatawag po yung glorified body. Yan po yung malaking blessing ng mga anak ng ating mahal na Panginoong Hesus. At ang sabi ng Biblia, kapag i-resurrect na po yung mga patay, tayo pong mga nanatiling buhay, mga minamahal, sa araw ng pagdating ng mahal na Panginoon, ay sasalubong din naman sa Kanya sa alapaap. Tayo po'y lulutang, sasalubong tayo sa mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang siyang nagpalutang sa mahal na Panginoon in the day of His ascension, at yung kapangyarihan ng Espiritu Santo, yun din ang magpapalutang sa atin para makarating tayo sa alapaap, salubungin ang ating mahal na Panginoon. In verse 17, kung magkagayoy tayong mga nangabubuhay na nangatitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap, that is, mga minamalkot up. Tayo po ay kukunin ng mahal na Panginoon. Aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailan-kailan paman. Napakaganda ng pangako ng mahal na Panginoon. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa. Sa mga salitang ito, mga minamahal, darating ang ating mahal na Panginoon in the day of rapture. At sabi ng banal na Biblia, mapalad ka kung ikaw ay naglilingkod sa mahal na Panginoon. Pero kapatid, sabi ng Biblia, dalawang babae ang nasa gilingan, kukunin ng isa, iiwan ng isa. Dalawang lalaki ang nasa bukirin, kukunin ng isa, iiwan ng isa. You are blessed among the blessed kapag kasama kang kukunin ng mahal na Panginoon. Kaya't magtiis, magsakripisyo, patuloy na magpagal, paglingkuran ng may katapatan ng mahal na Panginoon. Ibigay mo ang buhay mo sa Diyos ng walang reserbasyon. Para sabi ng Biblia, kasama ka sa kukunin ng mahal na Panginoon. At kung ikaw ay may iwan, mga minamahal, huwag kang papayag na magpapaiwan. Kung Kristiyano ka na at nakakilala ka na sa mahal na Panginoon, nasa gawain ka na ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, at nakikita mo dahil ikaw mismo, alam mo kung mararapture ka o hindi. Alam mo, ang puso mo ang nagsasabi, ang isip mo ang nagsasabi kung mararapture ka o hindi. Ikaw lang ang nakakaalam ng iyong performance sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay unbeliever at hindi ka pa naglilingkod, ngayon mo palang narinig ang salitang ito, mga minamahal, mga katagang ito. Sabi ng Biblia, ang isa ay kukunin, ang isa ay iiwan. Sana hindi ka maiwan, sapagkat sabi ng Biblia, kapag dumating ang mahal na Panginoon at kunin ang mga banal, kasamang kukunin ng Panginoon ang kapayapaan, kasamang kukunin ng Panginoon ang kagalakan. Kapag kunin ng Panginoon ang kagalakan at kapayapaan sa mundo, ang mundo ay magiging magulo, sapagkat ang mundo ay magiging mundo na wala ng Diyos.
What will happen of the world without God? Anong mangyayari kapag ang mundo ay wala ng Diyos? Ang Diyos ay kapayapaan, ang Diyos ay kagalakan. Kapag kunin niya ang mga banal, kasabay na kukunin niya ang kagalakan at kapayapaan sa mundo, kaya ang mundo ay magiging magulo. Patayan dito, patayan doon. Krimen dito, krimen doon. Ang tao ay mawawalan na ng takot, mga minamahal, sa paggawa ng kasalanan. Lalong-lalo na kung kunin na ng mahal na Panginoong banal. At ang sabi ng Biblia, diyan na ibubuhos ng mahal na Panginoon ang kanyang matinding galit sa ibabaw ng lupa upang parusahan ang mga taong, mga minamahal, hindi tumanggap sa kanya at parurusahan niya kasabay ang mga taong hindi nagpahalaga sa salita ng ating mahal na Panginoon. Sa mga oras nito, minamahal, tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoong Jesus. Wala pong ibang solusyon, mga minamahal ko, ang ating mahal na Panginoon. Sa panahon ni Noah, ang kaligtasan ng tao ay ang arka. Ngunit sa panahon natin ngayon, ang ating kaligtasan ay ang ating mahal na Panginoon. As long na hindi ka magpakumbaba, as long na hindi ka tumanggap sa mahal na Panginoon, as long na hindi mo isuko ang buhay mo at paglingkuran ng Diyos, walang langit na naghihintay sa iyo. Ang kaparusahan sa init ng apoy ng impyerno ang iyong patutunguhan. Kaya kapatid, habang may panahon pa, habang may oras pa, habang hindi pa dumarating ang araw ng paghatol, ay pagsisihan mo na ang iyong kasalanan. Tanggapin mo ang ating mahal na Panginoon sa mga oras nito at tayo po'y dadako sa ating pong mga pananalangin. Ipigit po natin ang ating mga mata. Itaas po natin ang ating mga kamay at sumunod po kayo sa aking panalangin. Lumapit po tayo sa panan ng Diyos. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, ako po ay narito sa iyong harapan, nagsisisi sa aking mga kasalanan. Wala sa aking pagkabata hanggang sa mga oras nito. Patawarin mo ko, Panginoon. Linisin mo ang aking puso. Hugasan mo ko sa pamamagitan ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari at tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. I pray mga minamahal para sa inyo, mapagpalang Ama, Diyos na mga pangyarihan sa mga. Aming dalangin, Panginoon, na kahabagan mo po ang aming minamahal ng mga kababayan na karinig ng salita ito. Pangisa amin po mga kapwa, mananampalataya, mahal na Panginoon. Ang salitang ito ay maging pagpapala po, mahal na Panginoon, para sa kanila. Buksan mo ang kanilang pangunawa, sila'y maglingkod sa iyo, tanggapin kanila ng buong puso. Kahabagan mo sila, mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po'y lumako sa ating pong mga pananalangin para po sa ating minamahal na mga kapatid ng patuloy pong sumusubay tayo sa gawain ito. Sama-sama po tayong manalangin sa ating mahal na Panginoon para po sa ating mga pangailangan. Ano man po ang ating mga prayer request, mga spoken request po natin, mga minamahal panampalatayanan po natin that God that we serve is the answering God. Ang Diyos nating pinaglilingkuran ay isang Diyos na tumutugon sa ating pong mga panalangin. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama, Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Patid mong laman ng aming puso ng aming isip. Hindi pa po binubuka ng aming mga labi ay patid namin, Panginoon, na alam mo na kung anong aming mga pangangailangan. Lord, pagkaloob mo po ang aming mga pangangailangan. Katugunan ng mga panalangin, kalutasan ng mga problema, kagalingan ng aming mga karamdaman. Tulungan mo kaming maging maayos ang aming paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Tulungan mo kaming maganap namin ang iyong kalooban. Tulungan mo kaming maging handa sa araw ng iyong banal na pagdating, sapagkat ikaw ay darating sa panahon na hindi po namin inaakala. Kaya tunay na mapalad kami kung madatnan mo kami gumaganap ng iyong dakila at banal na kalooban. Kami puspusin mo ng iyong Santong Espiritu, sapagkat ang kapangyarihan ng Santong Espiritu ang siyang magdadagit sa amin. Mahal na Panginoong, pagsalubong sa iyo doon sa alapaap. Mahal na Panginoong, pangawakan mo kami na manatili kaming matatag sa paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, bless us. In Jesus' name, amen and amen. Sa point of contact, mga minamahal, ipatong po ninyo ang inyong kamay sa ating TV screen. Ano ba ang karamdaman ninyo? Panampalatayanan po ninyo sa Diyos walang mahirap. Sa Diyos walang imposible. Sa magitan ng pagpatong ninyo ng inyong kamay, dadalo yung kapangyarihan ng Diyos. Leading prayer for beloved Honorable Pastor. Sabi ng Biblia, effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. Ang mainit at maningas na panalangin ng taong matuwid ay totoong kapakipakinabang, mga minamahal. Tayo po'y manalangin para po sa inyong mga karamdaman.
Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat ngayon at magpakailan pa man. Tabagan mo kami sa oras nito. Iunat mong yung mapagpalang kamay, ipatong mo ito sa aming mga ulo, mahal na Panginoon. Ano makaramdaman na kanilang taglay, ikaw ang magpagaling. Mga problema, ikaw ang magbigay ng kalutasan. Cast out right now, demons of doubts, demons of pride, demons of carnality, stubborn spirit, poverty began, sickness be healed, infirmities cast out, demons of leukemia, demons of cancer, demons of TB, demons of diabetes, anumang uri ng karamdaman, mahal na Panginoon, ikaw magpagaling sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin at tuwalatingin ang ating mahal na Panginoon sa kanyang dakilang biyaya. Mga minamahal, patuloy po tayong maglingkod, dumalo sa ating banal na gawain, magtapat sa bagay ng pagbibigay, lumakad ng may kabanalan kahit saan tayo naroon, i-apply po natin ang kabanalan sapagkat ang Diyos natin ay banal. Baka minamahal, hanggang sa muli po, minamahal, sunod na mga gabi ang ating pong mga oras, mga minamahal sa ating Miracle Hour under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, headed by a dearly beloved Honorable Pastor. Tayo po ay nagsisimula sa alas 7 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi, mga minamahal. Purihin ang ating malapangit, luwalatiin po ang ating dakilang Diyos, ang biyaya at pagpapala ng ating mahal na Panginoon sumagana po, minamahal, sa bawat isa sa atin hanggang sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon. At sa mga oras na ito, muli, mga minamahal, kami po ay magpapaalam at sunod na mga pagkakataon muli, nawa ay patuloy po nilang tabayanan ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Dito po sa studio, sa ating technical site, beloved brother Aljo Dugos, at ito po ang inyong abang lingkod, beloved preacher brother Jojo Abad, mga minamahal, nagpapaabot ng papurit pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Sa ating pong mga minamahal pagtatapos, tayo po'y sama-samang manalangin at tayo po'y pagpalain at ingatan ng ating mahal na Panginoon. Para sa ating closing prayer, pagtatakip ng ating pong programa sa gabing ito, pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayon at magpakailan, kailan pa man, sa matamis at makapangyarihan mong pangalang Kristo Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa matagumpay naming naisagawa ang iyong programa sa gabing ito. Salamat sa iyong mga salita, nawa ito'y mahal na Panginoon tumanim sa puso at isip ng aming minamahal na mga kababayan, aming mga kapatiran. Maunawaan namin, napakahalaga na aming ihanda ang aming mga sarili upang sa araw ng iyong banal na pagdating ay matiyak namin ang langit. Hallelujah! At buhay na walang hanggang. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you all, mga minamahal. Pagpalain tayong lahat ng ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Always feel